about 125 million delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Ramon Bong Revilla Jr., isang pangalan na nagdala ng tatlong bagay sa isip ng publiko: kasikatan, kayamanan at kontrobersya. Saan nga ba nagmula ang totoong yaman niya? Isa ba itong bunga ng kanyang matagumpay na karera sa showbiz o may kinalaman ang politika at mga negosyo sa kanyang malaking kayamanan? Si Bong ay ipinanganak noong 1966 sa kilalang Revilla clan sa Cavite, isang pamilya na may matibay na impluwensya sa politika at industriya ng pelikula. Lumaki siya sa lungsod ng Imus at nag-aral sa Jesus Good Shepherd School, kung saan tinapos niya ang elementarya noong 1977. Para sa high school, nagpunta siya sa Estados Unidos at nagtapos sa Fairfax High School sa Los Angeles, California noong 1982. Bagamat hindi nagtapos ng kolehiyo, kumuha siya ng ilang certificate courses sa Development Academy of the Philippines, kabilang ang Local Government Administration at Philippine Legislative Institutions and Processes. Ang mga kursong ito ay nagbigay sa kanya ng pundasyon para sa hinaharap na political career at sa pamamahala ng negosyo ng pamilya. 7 taong gulang pa lamang siya noong 1973 nang lumabas sa pelikulang Hulihin si Tiagong Akyat na pinagbidahan ng kanyang ama, si Ramon Revilla Sr., isang kilalang aktor at politiko. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Bilang batang aktor, natutunan niya ang lahat mula sa kanyang ama. Mula sa pag-arte hanggang sa paggawa ng pelikula sa ilalim ng kanilang sariling kumpanya, ang Imus Productions. Sa paglipas ng mga taon, naging malinaw ang kanyang talento at ang kanyang imahe bilang action star. Sa dekada 1980 at 1990, lumago siya sa industriya sa pamamagitan ng mga blockbuster na pelikula tulad ng Boboy Tibayan, Tigre ng Cavite, alias Pogi, at sa Agimat series. Ang mga pelikulang ito ay nagpatibay sa kanyang imahe bilang bayani ng masa at nagbigay daan sa kanya upang maging isa sa pinakasikat na aktor sa Pilipinas. Sa telebisyon, nakilala rin siya sa mga serye at sitcom gaya ng Cap's Amazing Stories, Idol Ko si Cap, at ang historical drama na Indio, kung saan kumita siya ng humigit kumulang 40 milyong piso sa isang teleserye lamang. Sa kabuuan, mahigit 100 pelikula at daan-daang TV episodes ang kanyang nagawa na nagbigay sa kanya ng malaking kita at pambihirang katanyagan. Sa loob ng 50 taon sa showbiz, nakilala siya hindi lamang bilang isang aktor, kundi bilang isa ring icon ng Pilipinong action star na may malaking impluwensya sa pop culture at sa entertainment industry. Bukod sa showbiz, si Revilla ay aktibo rin sa iba't ibang negosyo na bahagi ng kanyang yaman. Kabilang dito ang Imus Productions, isang family-owned film production company, JMB Prosperous Agricultural Inc., nakatuon sa agrikultura at real estate development, Nature Concepts Development and Realty Corp., isang real estate firm na may residential at commercial properties, at RRJ Films Entertainment Company na ginagamit sa ilang pelikula at teleserye. Ang mga negosyo na ito ay nagbibigay ng legal na daluyan ng kita at nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang negosyante, ngunit patuloy ang tanong ng publiko: sapat nga ba ito upang ipaliwanag ang kabuuang yaman ni Revilla? Sa kanyang private life, kilala si Bong Revilla sa mamahaling koleksyon ng mga sasakyan. Kabilang dito ang luxury SUVs tulad ng Toyota Land Cruiser, Lexus LX570 at Cadillac Escalade, high-end sports cars gaya ng Porsche, BMW 730 Li at iba pang mamahaling motorsiklo tulad ng Harley Davidson at BMW Big Bikes. Ginagamit ang ilan sa mga sasakyang ito para sa kanyang kampanya, personal na lakad at transportasyon sa negosyo. Bukod sa sasakyan, kilala rin siya sa marangyang mga ari-arian. Mansyon sa Ayala, Alabang, malawak na residential compound sa Imus, Cavite, farm properties sa Agimat Ranch, at iba pang commercial spaces at lupa sa Metro Manila at Cavite. May mga ulat rin ng ari-arian sa Estados Unidos, kabilang ang mga bahay sa Los Angeles at Hacienda Heights na nakapangalan sa kanyang pamilya o mga kumpanya.
Noong 2004, pumasok siya sa Senado at naglingkod mula 2004 hanggang 2016 at muli mula 2019 hanggang 2025. Bago maging senador, nagsilbi rin siya bilang vice-gobernador at gobernador ng Cavite. Sa Senado, nakilahok siya sa mga proyekto sa infrastruktura, disaster preparedness at iba pang public service initiatives na nagbigay sa kanya ng political clout. Sa ilalim ng kanyang termino, nakapagpanukala siya ng mga batas at nakilahok sa mga programa na may malaking epekto sa mga probinsya, lalo na sa kanyang home province na Cavite. Ngunit sa kabila ng kanyang political influence, dumaan si Bong Revilla Jr. sa isang kontrobersyal na yugto sa kanyang buhay nang siya ay nakulong mula 2014 hanggang 2018. Noong June 20, 2014, sumuko siya matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para sa mga kasong plunder at graft kaugnay ng PDAF o Pork Barrel Scam. Siya ay nakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City at nanatili doon ng mahigit 4 na taon hanggang sa mapawalang sala sa plunder noong December 7, 2018. Noong 2021, ibinasura rin ang lahat ng natitirang kaso ng graft laban sa kanya. Bagamat hindi na siya nakakulong, nahaharap siya sa mga bagong investigasyon ngayong December 2025 kaugnay ng mga aligasyon sa flood control projects. Ngunit wala pang utos ang korte para sa kanyang muling pagkakulong. Ang sitwasyon ni Revilla sa loob ng kulungan ay naging paksa ng maraming balita. Hindi siya nakulong sa ordinaryong selda. Sa halip, nanatili siya sa isang selda na may sukat na humigit kumulang 32 square meters, may sariling kama, maliit na kusina, at banyo. Wala itong air conditioning, ngunit pinayagan silang gumamit ng electric fan. Ang kanyang selda ay katabi ni Jinggoy Estrada at madalas silang magkasama sa pagkain at ehersisyo sa loob ng compound. Araw-araw madalas siyang magbasa ng Biblia, sumali sa prayer meetings, at mag-ehersisyo upang mapanatili ang kalusugan dahil naging isyu noon ang kanyang hypertension at migraine. Pinapayagan din ang pagbisita ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa showbiz sa itinakdang oras. Subalit, hindi rin naging perpekto ang kondisyon sa kulungan. Nagreklamo siya tungkol sa presensya ng malalaking daga at ipis at ilang beses siyang dinala sa ospital para sa mataas na presyon ng dugo at matinding pananakit ng ulo. Noong Hunyo 2018, nagkaroon ng kontrobersya nang mag-post siya ng selfie sa Facebook para sa ika-4 niyang anibersaryo sa kulungan. Nabisto sa isang sorpresang inspeksyon na may cellphone sa loob ng kulungan si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kasunod yan ang paglabas ng post sa Facebook kahapon ni Revilla tungkol sa ika-4 na taon niya sa kulungan, na nagresulta sa pagkumpiska ng cellphone dahil bawal ang gadgets sa selda. Ang usapin ng special treatment ay naging mainit na paksa. Hindi siya dinala sa regular na BJMP jail, kundi pinayagan sa PNP Custodial Center at mas maluwag ang kanyang selda kumpara sa ordinaryong bilanggo. Noong 2015, pinayagan siyang lumabas para sa medical check-up dahil sa hypertension at may mga ulat na kasama rin siya sa ospital sa kapwa-akusadong si Juan Ponce Enrile para sa kaarawan nito. Pinuna ang PNP sa umano'y preferential treatment at mga bisita mula sa showbiz. Ngunit mariing itinanggi ni Revilla ang mga aligasyong ito at iginiit na ang naranasan niya sa kulungan ay hindi madali dahil sa init, daga at insekto. Sa pinakahuling deklarasyon noong 2025, ang net worth ni Revilla ay humigit kumulang 179 milyong piso, kabilang ang real estate properties sa Cavite at Metro Manila, luxury SUVs, sports cars, bank deposits at shares sa negosyo ng pamilya. Ayon sa kanya, malaking bahagi ng kayamanang ito ay nagmula sa kanyang matagumpay na showbiz career at negosyo. Ngunit may lumitaw na mga tanong. Ayon sa Anti-Money Laundering Council mula 2004 hanggang 2010, may malaking discrepancies sa kanyang bank deposits kumpara sa idineklara niya sa SALN. Bagamat idineklara niyang wala siyang cash o deposito, lumitaw na may mga transaksyong nagkakahalaga ng 49 hanggang 94 milyon pesos kada taon sa mahigit 81 bank accounts ng pamilya. Ang mga ulat na ito ay nagdulot ng matinding tanong tungkol sa transparency ng kanyang mga ari-arian at kung paano naipon ang kanyang kayamanan.
Ngayong 2025, lumitaw ang bagong aligasyon kaugnay ng flood control projects ayon sa testimonya ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Senator Ramon Bong Revilla, sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Naghatid siya ng 125 milyong piso sa bahay ni Revilla sa Cavite noong December 2024 at may karagdagang 250 milyong piso bago ang 2025 elections. Bukod sa pera, kinwestiyon din ang mansyon sa Ayala Alabang, luxury cars pati na rin ang shares sa negosyo ng pamilya. Ang mga testimonya at dokumentong lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee ay nagbigay ng bagong dimensyon sa debate tungkol sa pinagmulan ng kayamanan ni Revilla. Sa kanyang depensa, itinatanggi ni Revilla ang lahat ng alegasyon. Iginiit niya na ang kanyang yaman ay bunga ng showbiz at negosyo at tinawag ang mga bagong kaso bilang political harassment. Gayunpaman, patuloy na sinusuri ng publiko at ng mga otoridad ang kanyang mga ari-arian, negosyo at bank deposits na nagdudulot ng masalimuot na debate tungkol sa transparency, pananagutan sa pamahalaan at kung ano ang lehitimong kayamanan. Si Bong Revilla Jr. ay nananatiling isang simbolo ng tagumpay sa showbiz, impluensya sa politika at kontrobersiya sa yaman at legalidad. Ang kanyang pangalan ay patuloy na pinag-uusapan, sinusuri at kinukwestiyon. Isang kwento ng kasikatan, kayamanan at kontrobersya na mahirap balikan nang hindi nagdudulot ng debate. Ang kanyang buhay ay kwento ng pinagsamang karangalan at kontrobersiya. Isang saga na patuloy na sinusubaybayan ng media at publiko at patunay na sa mundo ng politika at showbiz, ang tagumpay at kontrobersiya ay madalas na magkasabay.